Naniniwala ka ba sa aswang? Kung oo, pareho tayo. Pero nung una ay hindi ako naniniwala dito. Hanggang sa may mangyari sa akin na hindi ko talaga makakalimutan. Patungkol sa aswang na bagong yanggaw. Magandang araw sa iyo, Sir Nard. Ako nga pala si Edwin. Meron po akong nais na ibahaging kwento sa inyo. Karanasan ko po ito nung kabinataan ko sa lugar namin sa Kabisayaan. Kwento po ito patungkol sa nilalang na kung tawagin natin ay aswang. Isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Dahil kasi sa pangyayari na ito ay naniwala na ako sa mga ganitong nilalang. Madalas po akong gabihin ang uwi sa aming tahanan sapagkat bago po akong umuwi ay nagpapastol pa ako ng alaga naming kalabaw sa may sapa. Medyo may kalayuan sa bahay namin yung pinagpapastulan ko. Doon ko po iniiwan malapit lang sa bahay ng tiyuwi namin. Madalas din na napapatambay pa ako sa mga kabarkada ko sa daraanan kaya mas lalong ginagabi pa ako. Yung daanan nga po pala namin ay bukirin. Bali sa mga pilapil po ang daan namin. Kaya kapag maulan ay pahirapan ang pagdaan dito. Kasi madulas at napakaputik pa. Lalo pa pagbuwa ng taniman ng palay. Sa masikip na pilapil ka talaga dadaan. May isang gabi po na talagang di ko makakalimutan. Galing po akong handaan sa mga tiyahin ko sa kabilang baryo. Dahil sa walang kasama ang mga inang sa bahay at ang itang naman ay nasa handaan pa at nagiinom. Kaya napagpasyan ko at utos na din ng itang na mauna na akong umuwi at wala nga daw kasama ang inang at mga kapatid ko. Edwin anak, mauna ka nang umuwi sa bahay at walang kasama doon ang inang mo at mga kapatid mo. Utos ni itang. Opo itang, tapusin ko lang po itong ginagawa ko at lalarga na din po ako. Tugon ko naman dito. Pinadalhan na din ako ng lutong ulam ng tiya para kila inang. Oh Edwin, dalhin mo ito sa inyo para may pangulam doon at paborito ito ng inang mo. Wika ng tiyain ko. Sige po tiya, salamat po at matutuwa po ang inang dito, pati ng mga kapatid ko. Pasalamat ko sa tiya. Nang matapos ko na ang ginagawa ko, ay agad na akong gumayak at naglakad na pauwi. Habang naglalakad, nadaanan ko pa ang mga barkada ko na naglalaro ng basketball. Inaya naman ako ng mga ito na makisali sa kanila kahit saglit lang. Oy Ed, tara maglaro muna tayo. Sakto kulang kami ng isa. Pag-aaya ng kaibigan ko. Hindi na muna tol at kailangan kong umuwi na. Kasi walang kasama ang inang at mga kapatid ko sa bahay. Sa susunod na lang siguro. Wika ko naman sa mga ito. Ah, ganun ba? Sige, ingat ka sa daanan mo. At baka makasalamuha mo yung sinasabi nilang aswang sa bukid. Pahabol na wika ng mga ito sabay. Nagtawanan. Mga loko. Patawang sabi ko sa mga ito. Sabay naglakad na paalis. Habang naglalakad na ako, napaisip ako sa mga sinabi nila at doon ko lang naalala ang usap-usapan sa baryo namin na may namamataan daw ang mga magsasaka na kakaibang nilalang sa kabukiran. Pag sumasapit ang gabi at minsan ay madaling araw, ayon sa usap-usapan ng mga kababaryo namin, ang mga nilalang na patalon-talon daw sa mga damuhan at palayan. Nagmumula daw ito sa mapunong parte banda sa kagubatan. At ayon din sa mga nakakita,
ay agresibo din ito at mayroon ng napatay at may mga nasugatan sa pag-atake nito. Kaya ako kinabahan na ng mga oras na yon. Nananalangin din ako na sana wag magpakita sa akin yung nasabing nilalang. Kaya habang naglalakad ay palinga-linga ako sa paligid. Lalo na nang makarating ako sa bukirin kung saan madalas magpakita ang nasabing nilalang. Habang naglalakad, may narinig akong kakaibang huni. Kakaiba ito at bago lang sa aking pandinig. Tapos kasabay nito ang pag-alingasaw ng mabahong amoy. Sobrang baho nito, nawari mo'y nabubulok na karne ng kung ano. Kaya napatakip ako ng ilong at bibig. Tapos napamulagat ang aking mata sa nakita ko. Sa may puno, banda sa kagubatan, may isang nilalang doon na namumula ang mga mata. Itim ang balat nito, nawari mong basa at naligo sa langis. Dito din nagmumula ang huni, maging siguro ang mabahong amoy. Nakatingin ito sa akin at naglalaway. Gumagaralgal din ang lalamunan nito. Nawari mo siya'y mabangis na hayop na handang umatake anumang oras. Napatulala ako sa nakita ko at di ako makagalaw ng mga oras na yon. Biglang tumalon ang nilalang at papunta ito sa kinaroroonan ko. Kaya agad akong nagtatakbo kasi mabilis ang nilalang na ito. Patalon-talon siya sa palayan. Nawari mo'y isang palaka. Mangiyak-ngiyak na ako habang tumatakbo papalayo at sumisigaw ng tulong. Tulong! Tulong! May aswang! Sigaw ko, ngunit tila walang nakakarinig sa akin. Sa di kalayuan kasi ay may mga kabahayan na, kaya doon ako pagawin ng takbo. Imbis na sa kabila, papunta sa amin. Para kako makahingi ako ng tulong sa mga nakatira doon. Nagpatuloy ako sa pagtakbo, pero di ako makatakbo ng mabilis. Kasi sobrang dulas ng daanan, kasi maputik. Ngunit, hindi pa ako nakakarating sa kabahayan, ay may naramdaman na akong dumampas sa likuran ko. Napadapa na ako sa putikan at nakita ko ang kabuuan at itsura ng nilalang. Sadyang nakakatakot nga ito sa malapitan at sobrang baho nito at malagkit. Nakangisi ito habang umaangil. Ako naman ay nagpumiglas at napasigaw sa sobrang takot. Ah! Aswang! Tulong! Sigaw ko habang gumagapang papalayo dito. Nahawakan ako ng nilalang sa aking binti at kinagat niya ito. Lalo akong nagsisigaw sa sobrang sakit. At inihampas ko dito ang dala kong ulam at natapon ito sa mukha ng nilalang. Nagulat naman ako nang umangil ito at para bang nasaktan. At bumitaw ito sa pagkakakagat sa akin. Napansin ko na parang umuusok ang parte ng mukha nito na natapunan ng ulam. At naamoy ko yung ulam na natapon. Maasim ito at amoy sinigang. Dito na ako nakakuha ng pagkakataon upang tumakbo patungo sa kabahayan na malapit sa akin. Kahit paika-ika ako at puno ng putik sa katawan, ay nakarating ako sa unang kubo sa lugar. Agad kong binuksan ang pintuan ng bahay at gulat na napasigaw ang mag-asawa sa loob. Ay, puwit ng kalabaw! Sigaw ng babae. Oh, ato, anong nangyari sa'yo? Tanong naman ng lalaki. Napansin nito na duguan ako, kaya agad nitong kinuha ang itak niya at nagtungo sa labas. Nandun na din ang ibang kalalakihan ng mga kalapit bahay nila. Ayun! Nandun yung aswang! Sigaw ng isang lalaki sa labas. Nandun na sa malayo! Napakabilis niyang kumilos at patalon-talon pa.
Wika pa ng isa at may narinig pa akong nagpaputok ng baril. Mga ilang minuto, bumalik na ang mga kalalakihan sa bahay ng mag-asawa habang ginagamot ng babae ang sugat ko kasama ang matandang albularyo sa lugar. Nagwika ang lalaki. Sabi nito, "Di na namin naabutan yung aswang. Napakaliksin nitong kumilos." Tinanong pa ako nito kung paano ako nakatakas doon sa nilalang. At sabi ko naman na nung kagatin ako nito sa binte, ay hinampas ko ito ng dala kong ulam at natapon ito sa mukha ng aswang, kaya ako nito nabitawan. Kasi mukhang nasaktan yung aswang sa ginawa ko at napansin ko pa na umusok yung parte na natapunan sa mukha nito. Tapos nagsalita ang matandang albularyo at ang sabi nito, "Mukhang tumalab ang kalamansi at asin sa nilalang na iyon, iho." Ako naman ay nagtataka at ang sabi ko, "Ano po yun? Paano pong tumalab?" "Yung ulam na dala mo kasi ay may mga halo na kalamansi at asin, pati bawang. Ayon sa mga ninuno natin na ang mga ito ay kinakatakutan ng mga gantong nilalang at ayaw na ayaw nila ng ganito." Paliwanag pa ng albularyo. "Isa pa, ang gumagalang aswang dito sa atin ay tingin ko isa itong bagong yanggaw." Wika pa nito. "Bagong yanggaw po? Ano po yun?" Tanong naman namin dito. "Oo, pag ang aswang ay agresibo at handang mamatay at pumatay at umaatake kahit madaming taong nakakakita dito, bagong hawang aswang pa lang ito. Kasi di pa niya nakukontrol ang pagiging aswang niya, kaya nakakatakot ito. At kaya ka talagang patayin ito kahit nasa loob ka pa ng bahay mo, lalo na pag nakaramdam ito ng gutom." Pagpapaliwanag pa ng matanda. "Teka to, di ba anak ka ni paring Renato? Yung taga kabilang bukid?" Wika pa ng isang lalaki na nasa labas. "Opo, kasama ko po si Itang kanina. Ngunit nagpaiwan po ito sa bahay ng tiyain ko kasi nagiinom pa po sila doon kasi po may handaan." Paliwanag ko pa dito. "Ah, ganun ba? Sige, magpahinga ka na muna dito at bukas ka na lang umuwi. Lubhang delikado at baka matambangan ka na naman. Di ka makakatakbo sa kalagayan mong yan." Wika pa nito. Hindi po pwede, Manong. Kasi wala pong kasama ang inang at ang mga kapatid ko sa bahay. Nag-aalala din po ako sa kanila." Wika ko pa sa mga ito. "Ganon ba? Sige, pagkalinis ng sugat mo at ng katawan mo, ihahatid ka namin sa inyo. Magpahinga ka na din muna ng kaunti dito." Sagot naman ng lalaking may-ari ng bahay. "Salamat po." Wika ko naman dito. Nang makapaglinis at nakapagpahinga na ako, ay inihatid nila ako gamit ang kalabaw para di ako mahirapan maglakad. Habang naglalakad kami kasama ang ibang kalalakihan, ay palinga-linga sila sa paligid at nagbabaka sakali na mamataan yung nasabing nilalang. Nang makarating na kami sa bahay, ay gulat na nagwika ang aking inang. "Anong nangyari sa iyo, anak?" Wika nito. Pinaliwanag naman ng mga naghatid sa akin ang lahat. Tsaka sila nagwika na aalis na. Kami naman ni inang ay nagpasalamat sa mga taong iyon na tumulong sa akin. Pagkaalis ng mga taong naghatid sa akin, ay ikinuwento ko kay inang yung naging karanasan ko at kung paano ako nakatakas sa kamay ng aswang na umatake sa akin. Bakas ko sa mukha ni inang ang pag-aalala, lalong-lalo na para kay Itang kasi nasa inuman pa ito. Delikado kung uuwi ito ng lasing
kasi wala siyang magiging laban kung atakihin ito ng aswang. Sinabihan ko naman si Inang na huwag mag-alala kasi paniguradong hindi uuwi si Itang kasi madami pa ang lambanog na nakapila doon sa bahay nila Tiya. Panigurado na hindi na makakauwi si Itang noong gabing iyon. At tama nga ang hinala ko kasi hindi nga umuwi si Itang at umaga na siyang nakauwi sa amin. Nagmamadali pa nga ito kasi ibinalita pala ng mga taga-kabilang bukid ang nangyari sa akin. Nag-alala daw ang Itang sa kalagayan ko. Gabi-gabi ding nagbabantay ang Itang sa bahay namin. Panigurado lang na hindi magtatangka ang aswang na gambalain kami. May mga panguntra din kami sa bahay, gaya ng itak, buntot pagi, asin, bawang, kalamansi at nagsusunog din kami ng goma sa labas ng bahay tuwing hapon bago maggabi. Mabisang paraan daw kasi yon para itaboy ang mga ganoong nilalang. Lumipas pa ang ilang araw. Nasundan pa ang mga pag-atake ng nilalang. Pati mga hayop ay nakikita na ding wakwak ang tiyan at wala ng lamang loob. Maging sa mga karatig baryo namin ay ginagambala na ng nilalang. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, unti-unti nang nawala ang nasabing nilalang. Siguro napatay na ito o di kaya nakontrol na nito ang pagiging aswang niya at lumayo na lang. Simula din nun ay naging mapayapa na ang aming lugar. Pero ang naging karanasan ko ay hinding-hindi ko makakalimutan. Alam kong madami ang hindi naniniwala sa gantong mga nilalang kasi hindi pa sila nakakakita nito. Pero ang masasabi ko lang, to see is to believe. Pag nakaranas ka nito, talagang magbabago ang paniniwala mo. Hanggang dito na lang po, Sir Nard, ang aking kwento. Maraming salamat po kung maibabahagi nyo. At good luck po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Edwin ng Kabisayaan. Wakas.